Ngayong gabi po ay ituloy natin ang pag-aaral sa Exodo chapter 3 na po tayo. Babasahin natin at bubulay-bulayan yung unang 12 talata. Sabi po dito, samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Tinitingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Dito po sa unang bahagi ng chapter 3, makikita po natin yung pagkakataon na nakatagpo ni Moises ang Diyos. Of course, binabanggit doon yung sa verse 2 ay anghel ni Yahweh o anghel ng Diyos. Siyempre, tandaan po natin na pag-aralan natin to, hindi pa pwedeng tayong mga tao dito sa mundo makikita natin ng Diyos ng harapan or ng mukhaan. Kasi kapag nangyari yun, mamamatay po tayo. Sa sobrang kabanalan ng Diyos, at tayo naman hindi tayo banal, makasalanan pa nga tayo, nakagawa pa rin tayo ng pagkakasala, mamamatay po tayo. Unless na magkaroon na tayo ng glorified body na na binabanggit po sa ibang mga talata ng Biblia, particularly sa 1 Corinthians chapter 15 at saka sa 2 Corinthians chapter 5 at sa iba pang mga talata ng Biblia. Pero hanggat hindi pa po nangyayari yun, kasi mangyayari yun sa future pa habang nasa mortal body pa tayo sa ngayon, hindi po talaga pwedeng makaharap natin ng Diyos, lalo na makita siya ng mukhaan na mananatili tayong buhay. Mamamatay po talaga tayo. So, ipinapakita lang po dito na kinausap ng Diyos si Moises sa mga tagpong ito. Kasi ito na yung punto na isusugo na po si Moises. Pipiliin si Moises para pangunahan ang kanyang bayan, ang Israel, ang bayan ng Diyos, upang iligtas sa pagkakaalipin sa Egypt. At sa tagpong ito, kitang-kita po natin yung pagkakaiba ng sitwasyon ng Diyos na napakabanal at napakataas at napakamakapangyarihan at ni Moises na isang mortal, isang makasalanan at isang nilalang. Kaya nga nung napansin niya na hindi nasusunog o hindi natutupok yung maliit na punong kahoy or yung bush kung tawagin nga, nilapitan niya at gusto niyang malaman kung ano iyon. Ang problema mo, nagsalita si Yahweh at binigyan ng babala si Moises, huwag kang lalapit. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, Moises, Moises. Ano po yun? Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Of course, wala namang masyadong special doon sa bundok ng Sinai. Sapagkat pangkaraniwang bundok rin naman yun. Pangkaraniwang lugar yun. Pero what make it so special is because the presence of the Lord dwell on that place during that time. Magandang gabi, Ate Melly. So, nakikita natin yung sitwasyon na dahil sa ang Diyos ay kinakatagpo ngayon si Moises sa pamamagitan ng naglalagablab na mababang punong kahoy or yung burning bush, nandoon din yung presensya ng Diyos. At dahil doon, ang lugar na yun ay sinasabi ni Yahweh banal at dapat respetuhin.
lalo na kung kaharap natin ng Diyos sa pamamagitan ng anghel katulad nito ni Moises o nung naglalagablab na punong kahoy. Kaya nga to the point na pinapahubad yung kanyang sandalya. Subarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Naging banal na kasi nandun ang Diyos, yung presensya ng Diyos. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Of course, referring to the patriarchs, the Lord or God is reminding Moses who he is during that time. Pinapaunawa ni Yahweh kung sino yung kausap ni Moises nung panahon yun, at yun ay ang Diyos, walang iba. Ang Diyos po nating lahat. Ang Diyos ng mga Kristiyano. Kaya nga, sinabi sa kanya ni Yahweh, sabi doon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. So now this is the time where God called Moses. Tinawag na ng Diyos si Moses para maging sugo niya sa harapan ng Paraon, sa King of Egypt, upang iligtas ang bayang Israel, ang bayang itinuturing ng Diyos na sa kanya. Of course, we're part of it because we're part of God's family. If we're Christian, then we are part of God's family. Pero sa puntong ito ng Biblia, binabanggit dito na yung Israel ay bayan ng Diyos. Later on, siyempre, paglipas ng panahon, hindi na lang yung Israel ang kabilang sa pamilya ng Diyos o yung mga tinuturing niyang sa Kanya, kundi lahat na ng Kristiyano, kahit hindi ka Israelita o hindi ka Hudyo. So, the calling of Moses is happening on Mount Sinai. At sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Yun na. Di ba, kung mapapansin natin at kung matatandaan natin, previously sa ating pag-aaral, si Moises, nung nandoon pa siya sa Egypt, matapang siya, malakas ang loob niya because syempre part siya ng kingdom ng Egypt. Anak siya o tinuturing na anak-anakan, inampun siya nung anak ng hari, anak ng Paraon. Kaya nga yung kanyang confidence ang taas-taas. But at the same time, alam niya na hindi siya totoong Egyptian, kundi isa siyang Israelite. So, nung may pagkakataon siya, pinatay niya nga yung isang Egyptian kasi pinagmamalupitan nga yung mga kababayan niya, yung mga tunay niyang kababayan ng mga Hudyo or mga Israelita. At dumating din sa punto na question na yung kanyang pangingialam. Question siya nung kanyang mga kababayan. May isang tagpo na may dalawang nagkakagulo, may pagkakaalitan ng mga kababayan niyang Israelita at gusto na naman niyang pumagitna, pero sinabihan siya nung isa sa mga gusto niyang awatin, na sinabi sa kanya, sino ka para to lord it over us? Sino ka para maging tagapamagitan namin? Sino ka para pakialaman kami? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ginanon si Moises. At sinabihan pa siya, gagawin mo rin ba sa amin yung ginawa mo sa Ehipsyo na pagpatay? Kaya nalaman ng Paraon at pinapahanting na nga siya. Ito ngayon si Moises, isang pangkaraniwang tao. Kung ituturing naman talaga, pareho lang naman natin siya. Nilalang, ipinanganak din bilang tao. Si Moises, isang pangkaraniwang tao, and yet pinili ng Diyos para pangunahan ang kanyang bayan na maligtas sa pagkakaalipin. Isang mabigat at malaking responsibility
para sa isang pangkaraniwang taong katulad natin. Ano po? Pero yun ay dahil sa pangunguna at desisyon ng Diyos sa kanyang buhay. Si Moises hindi naman perpekto, meron din siya mga pagkukulang, di ba? Mamamatay tao nga siya nung una. Pero lahat ng yon ay, of course, hindi man binanggit dito, siguradong pinagsisihan na niya. For 40 years, sabi nga natin kagabi, tinetrain siya, ika nga, doon sa lugar ng Midian, malayo sa Egypt, kasi tumakas nga siya doon. At eto ngayon, tinatawag sa ng Diyos upang gamitin na maging tagapanguna, representative ni Yahweh sa harapan ng hari, bagong hari ng Egypt actually. Kasi namatay na yung dating king or dating pharaoh ng Egypt na kung saan may hawak nung kaso, ika nga, nung pumatay si Moses ng Egyptian. Pero ngayong bago na yung king, technically nabura na, sabi ng mga expert, nabura na yung kaso ni Moses. So may pagkakataon na siyang bumalik ng Egypt para sundin yung ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Actually, kung tutuusin, etong si Moses dapat patay na to Kasi syempre, pinapahunting na siya ng Pharaoh, yung dating Pharaoh. Ipinapahuli siya para patayin. Kasi nga, pinatay niya yung isa nilang kababayan na Egyptian. Pero, tinulungan pa rin siya ng Diyos. Nakalayo siya, nakatakas, at ngayon ay buhay na buhay. At gagamitin pa talaga ng Diyos. Actually, relate po ako dito. Ito na yung sabi ko sa inyo kanina sa simula na may ikukwento ako sa inyo. Relate ako dito kasi pagpasok ng taon ramdam na ramdam ko personally. Kasi kanina habang nagmomotor ako na-disgrasya ako, so nag-somersault ako. Actually, pangalawang somersault ko na yun sa motor nung una madugo, that was 4 years ago. Pero kanina ayan, kita nyo naman wala akong galos, di ba? Pero talagang nag-somersault ako kanina sa motor. Yung may tama yung motor ko. Pero gumagana pa naman, magagamit ko pa rin siya sa pagpunta sa simbahan tsaka pag Bible study, kasi motor yung gamit ko talaga. Pero syempre, takaw disgrasya talaga yun, Although hindi naman ako na trauma kasi mahigit 10 taon na ako nagmomotor so kapag kasi sanay ka na, kahit ano pa mangyari sa'yo dyan, di ka na matotrauma talaga sa mga baguhan, yan siguradong di na uulitin, diba? Pero sa mga matatagal na at sanay na, disgrasya talaga hindi maiiwasan, hindi mo mapapatigil yan. Pero syempre, kung may choice ba naman, diba? Kung may 4 wheels ba naman, why not? Kaya lang wala so kung anong meron, yun ang gamitin natin para sa Panginoon, di ba? Kung ano lang yung pinagkaloob ng Panginoon. Pero kanina nagpe-pray ako, Lord, salamat po at niligtas niyo akong muli at patuloy lang po ako maglilingkod sa inyo hanggat may hininga ako. Hindi niyo ako hinayaan na bawian na naman ang buhay kanina sa motor. At nandito pa rin po tayo. Nagawa ko pa rin. Although, syempre, may mga iniinda akong sakit ngayon sa katawan. Pero bukas, may mga Bible study kasi ako bukas. So, tuloy pa rin yan. Walang makakapigil sa atin kasi buhay pa tayo. May lakas pa tayo. Kaya, ipatuloy na pag-iingat. Pero minsan kasi, yung aksidente, malay ko ba namang hindi ko magat yung 2 preno sa harapan tsaka sa likod. Diba? So, wala na talagang sumalpok na talaga ako. So, buti na lang walang ibang na-disgrasyang tao na sakay nung jeep. So, salamat ng malaki sa Diyos. At naareglo lang namin ni Kuya. So, salamat sa Panginoon. Patuloy lang po tayong magtiwala talaga sa Diyos at sa kanyang pag-iingat. Hindi natin alam kung kailan darating yung trahedya sa ating buhay, pero ano't ano pa man, yung kaligtasan natin
Lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi lang hanggang dito sa lupa, hanggang sa kabilang buhay. At yun yung mas dapat nating panghawakan. Parang ito si Moses. Dapat to, patay na to eh. Parang ako, ilang beses na akong nalagay sa bingit ng alanganin, kamatayan, pero hanggang kanina, munti ka na naman, pero hindi hinayaan ng Diyos. So, si Moses, gagamitin siya ng Diyos, bagamat sa totoo lang, sa ginawa niya dati, 40 years ago, dapat napaslang na rin siya ng Paraon dahil sa kanyang pagpaslang doon sa kababayan nilang Egyptian. Pero hindi, inalaw ng Diyos na siya makatakas, makapunta sa Midian, at eto nga, sa loob ng 40 taon ng training niya sa lugar na yon, ay handa na dapat siya na isugo ng Diyos pabalik ng Egypt to save the people of Israel, yung kanyang mga kababayan. Pero sabi sa verse 12 sa panghuling talata natin, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sagot ng Diyos. Kasi nag-aalanganin nga si Moses, sino daw ba siya para humarap sa Paraon? So, na-humble down na to si Moses eh. Kasi dati, di ba, nag-aastang tagapamagitan siya, mediator, to the point na nagawa niyang pumatay. Kasi nga, pinagtatanggol niya yung naapi. O ngayon, pinapaharap siya ng Diyos sa bagong hari ng Egypt. After 40 years. Ang sagot niya na ngayon, sino daw ba siya para humarap sa Egypt or sa Pharaoh? Diba? So, maganda na yung naging training niya dito. Na-humble down siya. Na-humble down siya. Kaya nga, napakahalaga na magtiwala po talaga tayo sa Diyos, kasi siya lang yung pwedeng mag-ingat sa atin, siya lang yung pwede talagang magligtas sa atin at magsugo sa atin, magbigay sa atin ng tamang misyon sa buhay. Ngayon, 2021 na po. Anong misyon ng Diyos sa buhay natin? Napakahalaga po nun eh. Ako, malinaw sa akin yun eh. Ang paglingkuran ko siya at magpastor. Magbahagi ng kanyang mga salita face-to-face man sa simbahan namin o sa mga Bible studies dito sa aming lugar o dito sa atin sa online. Sapagkat yun ang aking tawag mula sa Panginoon. Yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Kaya marahil, andito pa rin ako. Sa kabila ng naranasan ko kanina lang, magkakasama.